Magsisimula po tayo sa isang panalangin. Lord, sa araw po na ito, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa pagkakataon po. Magising po muli. Salamat po, Lord, sa buhay ng pinagkaloob mo. Sa araw-araw, lalo po sa linggo na ito. Salamat din po sa mensahe po na nalusin namin. Galing po kay Brother G. Sa palayan ng luwa, ng buhay. Nalita rin po ang kapalusyon. Salamat po, Lord, sa araw-araw na kaloob mo. Sa araw po na ito, sa Sunday School. Kayo po ang mamuna sa akin po mga salita, sa akin po mga sasabihin. Ako po, Lord, na magaling po sa inyo. Ang mensahe na gusto niyo po ang parating. Gawin niyo po ang blessed, Lord. Ang kaloob. Hindi po, Lord, at ang bayaya sa puri. Inaangat po namin sa inyo. Basta pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so meron na tayo bagong lesson. Mag-start na naman tayo sa panibagong chapter. At ito, last week I remember we discussed priesthood. Ngayon naman mag-discuss tayo about ministry. Sisimulan ko lang po yung topic. Ang talagang haymaker nitong lesson na to yung kay God ministry. Yung magandang lesson talaga. Sisimulan ko lang po. Akala niya. And I'm gonna discuss yung first na bullet, which is secure your ordained place. Talking about ministries, balikan tayo sa basketball reference. No? Kapag may i-interview yung best player, siya may pinakamaraming points, maraming rebound, maraming assist. Ano yung lagi yung sinasabi? Sinasabi ba niya na, ang galing ko kasi, ang dami kong na-shoot. Wala pa akong naririnig o napapanood na in-interview after the game na lagi niyang pinipraise yung sarili niya. Kung meron man, hindi, ang galing mo. Ang bugang tawag. Ang bugang tawag doon. Lagang sinasabi ng best player is collective effort. No? Ang galing ng mga team, galing ng katim ko, kasi yung rebound, si RJ, ang galing ng rebound, galing pass din, kasi kagabi, naglaro kami. Talo nga lang, pero collective effort pa din. No? Lagi namin pinapaalala ng mga player na yung marami kang points, talo na tayo. No? Ani natin. Yung ginaganda nga lang sa team namin, kahit na natalo na. Pero pag nakita niyo yung stats, sobrang dami namin yung rebounds and assists. Ibig sabihin, nakakontrol namin yung laro. Kulang na sa skill. As in, alam ko talaga sobrang. Alam talaga. Pero kung rin pa rin si Lord na wala nasaktan sa amin. Kaya lagi namin pinagdalo sa start of the day na walang masaktan. Wala na matalo, mahalaga. Walang nasaktan sa laro. Iba naman yung sakit na sino-sino. Yung injury talagang malala. Kung rin si Lord na wala. So bumalik tayo sa collective effort, no? Kaya we're gonna talk about ministry. Kasi for sabihin natin, entity, no? Ito na lang, generalize natin. For an entity to be successful, it has to have what? Moving parts. No? So lahat ng tao, o lahat ng member, ng entity na yun has a given role, has a given responsibility, has a given what? Obligation. Eh, nakadepende yun sa kung anong ministry nila and expertise. And sa church, alam naman natin, mayroon tayong iba't ibang ministry. Example, give an example. Kanina, praise and worship is one of the ministries. Another one, ministry. Next. Wala akong paano eh. Kung biglang dala ko dito. Children's ministry. Being led by a teacher ministry. Men's ministry. Okay. Wala na. Music ministry. Youth. We have praises and thanksgiving. We have tithe and offering. Lahat tayo mayroon para mag-run ng simbahan. Hindi lang tayo guest dito, hindi lang tayo kliyente ng church. We are part and we are moving. No? Yun ang importante, we are moving parts. And dito, i-discuss natin
minsan ba ako nababagay? At tulad ko, kanina hindi ko masakit si Luis, gusto kong kumanta. Hindi ko siya masakit kasi baka mamaya. Oo, walang tingnan, baka makauwi. Kasi hindi ako para doon. Yung napansin ko, dito siguro talaga ako nilagay nilo kasi yung strength ko is through public speaking. Kasi hindi ako nahiya. So, syempre, ito muna tayo sa mga passages natin. First is Ephesians 4 verses 11 to 12. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip, importante i-equip natin sa sarili natin, for works of service so that the body of Christ may be built up. Kailangan meron tayong common goal. May common tayo na pinapollow. And on Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Napakaganda itong verse na ito kasi though sabihin na natin, may ginagawa kong motivation. Kasi at the end of each life, we are going to what? We're going to harvest. Mag-aanihin natin yung mga efforts natin, mga ginawa natin para kay Lord. Kasi si Lord, hindi yan nakakalimot. Hindi ka man mag-lista, pero alam ni Lord yan. And meron pa tayo sa is 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yung ginagawa natin para sa church, para kay Lord, hindi yan nababawalang bahala. Binubuhos mo yung pawis mo, yung oras mo, hindi yan nasasayang. Imbes, ayoko sinasabi ko imbes na, alam niyo naman siguro kung saan ako papunta, kung saan natin i-invest yung oras natin, it's better to have it, or to discuss it, or to spend it in our ministries. Talaga yung hindi na talaga ako dinala eh. Sabihin mo na. So, eto na. God has saved us to serve Him. From the Old Testament to the New Testament, even Jesus. Regardless of what you are doing in life, walang pinapatamaan to, kung ganito ka. Maybe a nurse, an engineer, an accountant, an IT expert, or whatever your work is, God is calling you to actively serve Him. And, kasi sabi dito, may numbers, sa total population of the church, 50% have no interest in ministry, 40% are interested, and 10% yung mismo active dun sa ministry. Sipin mo, of all the population, 10% lang yung active sa ministry. Merong interested na 40%, doon medyo focus tayo. Kasi, interesado na nakuha na natin yung loob. It's just that, ilalagay lang natin siya sa tamang path. Kung ano ba dapat ministry, kung nasan siya. And yet, in most cases, there are many believers who have not responded to any ministry responsibility. Kailangan, minsan kasi, sa sarili din natin, katulad nung Joy, katulad nung
rejoice. It's from ourselves. No? Kailangan, sana, no? We can be proactive doon sa ministry na gusto natin. Let's say, nalaman mo na, you have interest in this. No? It's part of your interest sa Sunday school. Be proactive to ask. Kuya, pwede ba akong kumuha ng isang topic? Feeling ko kaya ko eh. Para sa akin, hindi naman kasi ako mahihayin din. Feeling ko kaya ko. And ako kasi, I see potential. That's why I ask people. I approach people na, uy, Jester, Golga. Sigaw, gusto na rin siya ito. So, abang-abang lang tayo kayo ng message. No pressure ko, walang pressure. Tayo lang naman. Tsaka yung YouTube. No? I see potential. That's why I approach people na, uy, baka pwede. If you have time to study, if you have time to prepare. To prepare and discuss and present on a Sunday para sa congregation natin. You feel free. You are most welcome to join the Sunday School ministry. Hindi lang to open sa ka-age bracket natin. Even to kids, even to the adults. Sa lahat po open to. Kung hindi man po ako mag-approach, feel free to approach me. Kasi marami po tayong topics na available. Ito na tayo. So, saan ka ba dapat mag-start? No? Start ka sa iyo, sa gift na binigay ni Lord. Spiritual gifts. Kung naalala natin, yung mga diniscuss natin dati, we focus on spiritual gifts. So, this is just a reiteration. God-given capacities or abilities given to us in order to serve God and other Christians in a way that Christ is glorified and believers are edified. That's the common goal. No? And we are working towards glorifying our Lord Jesus Christ. Sa lahat ng ginagawa natin. Ay, isipin mo. Kahit sa operations you have one product. Diba? And that product, sobrang dami ng nagtatrabaho. Tayo marketing, may operations tayo, may create tayo. Pero, ano yung goal nila? Ang goal nila is mapaganda yung product nila. No? That's how you work towards one common goal. And our one common goal is, again, hindi tayo magsasabang sabihin, is to glorify our Lord Jesus Christ. So, kahit ano man ang talent mo, through singing, through public speaking, through sa maraming na yan, no? Hospitality, teaching, healing, knowledge, evangelism, is you working towards one goal. No? Pinapalago natin, hindi lang natin pinapalago yung population ng church, pinapalago natin yung population ng langit. May nawala ba tayo doon? No? Ulitin ko, hindi lang natin pinapalago yung population ng church, pinapalago natin yung population ng langit. No? That's why, if you evangelize people, if you talk to people, and then they don't go to church, that's totally fine. What matters is what they do every day. No? Nasabihan mo ba sila na unahin mo si Lord? No? Unahin mo si Lord, tanungin mo si Lord kung ano ba dapat mong gawin. And kahapon, kung naaalala nyo, yung may kinikwento akong pinsan na kaliwa. No? So, nandito siya kahapon. Kasi yung isa ko naman may pinuntahan. So, ang trip niya naman ngayon, hindi ko maintindihan. From Bulacan, dito siya nag-apply. Kaya tagal namin ang usap. Bakit? Bakit? Kasi marami ng opportunities sa Bulacan. Maraming opportunities sa Manila. Yung itong pinsan ko, naisipan niya na mag-apply dito sa Laguna. And yung discussion namin yun is somehow uncomfortable kasi hindi niya kilala. And then given the background, yun yung masisip. Nag-usap kami kahapon. Bakit na dito mo trip? Hindi naman sa pinapalayas kita, hindi sa nilalayo kita. Bakit dito mo trip sa Laguna?
yung paradigm shift na tinatawag natin. Kasi pag yung sobrang gulo na doon, baka alam mo yun, yung konting-pitik na lang sa sabon na gusto niya na makalimulo. Doon ko siya naiintindihan. Yung sa pampayo lang sa kanya, know your options. I-broaden mo yung... Kasi maganda naman yung experience niya eh. Nung simula akong trabaho na din siya kasi kasabay ko yung makito. Kaya yung concern ko sa kanya, higit talaga. You widen your horizon. Meron kang Manila, meron kang Bulacan. Dito sa Laguna, wala na akong gano'ng kilala. Pag dito ka napatrobol, yari tayo. Yung tatakbuhan ko, pamilya ng misis ko. And pagdasal namin, doon nag-end yung conversation namin kahapon. Magdasal ka para malaman mo kung ano talagang para sa'yo. Kasi baka mamaya, sarili mo lang yung iniisip mo. Kasi may anak din. Baka sarili mo lang yung iniisip mo na nagdidesisyon ka na naman. Kasi ito yung sa tingin mo, sa tingin mo, sa tingin mo, sa tingin mo. Try mo kaya yung sa tingin ni Lord ganito. Try mo na ipagdasal. Hindi mo yan maririnig siyempre. Pag narinig mo si Lord, baka kung hindi man yung divine intervention, baka nakaslide ka na naman. And yun, sabi niya naman na subukan mo. And yun yung pinagdasal ko kahit ng araw pa. Para na ilagay siya sa tamang landas. Kasi hindi lang naman dahil sa pinsan mo, kamag-anak mo. Importante kasi sa'yo. Mga tao na nakapalibot sa'yo, yun yung nakaka-apekto sa buhay mo. Tulad yan, isipin mo, makarating sa Laguna, siyempre, kasi kasuhin mo yan. So yun yung ano namin, na pag nandito ka na sa circle ko, siyempre, kasi kasuhin kita. And you, kasi wala kaso yun, and you. Isipin mo muna kung yun yung tama sa'yo. Even in our lives, may mga bagay na gusto tayo na lagi natin pinipilit. Kahit na sobrang dami ng senyalis na wag na, pinipilit pa rin natin kasi yun ang gusto natin. And for you to answer that, to address that issue, is to pray on it. Dito ba ako talagang dinadala ni Lord? Kasi kung dito ka talaga dinadala ni Lord, you're gonna see signs. Magaan sa loob mo. It's the Lord na nagdadwell dun sa physicality natin. Hindi ka matataka ba't sobrang gaan gawin? Even to Sunday school. Bakit magaan sa loob namin? Hindi siya burden. Pag yung bagay hindi burden, that's probably what the Lord does for you. What the Lord God wants for you. Pabalik natin yan sa ministry. Pag yung bagay na ginagawa mo para sa church, it's not a burden. It's probably for you. If it's a burden, you have two options. It's not for you, or you can work on it. And sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ito, kapag alam na natin kung ano yung spiritual gift natin, alam na natin kung paano tayo makakatulong sa church. First, be proactive, and second, gawin natin in the Word of God. Eto na. Yung sinabi ko kanina, is it a burden to you? Yung ginagawa mo ba para sa ministry, does it bring you joy? Second, yung ginagawa mo ba sa ministry, are you effective in doing it? For praise and worship, it's easy to, or it's obvious to see. Kapag ang ganda ng service, ang ganda ng praise and worship. And yung sa Sunday school, and sa preaching, kapag may natutunan yung congregation mo,
And hindi sila umuwi. Pag yung congregation mo, nilalayasan ka na, eh, baka may iba. Iba na siguro. Pero kung yung congregation mo is nakikinig sa'yo, from start to finish, sumasagot sa'yo, amen? Sumasagot sa'yo. Amen? Oo. So yung congregation mo, sumasagot sa'yo, baka effective ka sa ginagawa mo. Amen? Sininiwala ko na ilalagay tayo ni Lord kung saan tayo magaling. And kung nilagay tayo ni Lord kung saan ka magaling, doon ka magiging effective. Amen. Amen? No? And ultimately, doon ka nilagay ni Lord, effective ka doon, siyempre doon ka masaya. And doon ka satisfied. Amen? Napapanayin ko kayo ng amen niya ba? Para effective. Malaman ko effective. So, ang tanong dyan is, paano? Simula na nag-start ako dito, it's always paano. Yun yung mga tanong ko lagi. Kasi bilang, ano nyo yun, lagi ko naman sinasabi na hilaw pa sa paniniwala. Lagi kong tanong dyan, paano? Magpasalamat tayo kay Lord. Lagi maririnig kay F, tsaka kay DJ. Tanong ko, paano? Sako. Diba? Paano? Paano ngayon tayo pipili ng ministry na para sa atin? So dito, may libro siyempre, si Pastor Rick Warren, no? The Purpose-Driven Life. Nalala ko yung ninong ko sa Bulacan. Mahilig kasi pong magbasa yun, tapos dinamay niya ako. Yung mga marami siyang libro ng Purpose-Driven Life. Pero sa akin, binigay niya kasi sa akin nun, binala niya ako ng isang buong encyclopedia. Tapos weekends lang umuwi yung ninong ko. Every weekend, meron kaming session. So every day, anong natutunan mo? Monday, Tuesday, hanggang Friday. So ganun po ako pinalaki ng ninong ko. Kaya yung medyo lumakilaki ako, natutok siya na ako ng book of knowledge kasi dami ka daw alam. Yung nalitig eh. So dito, anong tawag sa doon sa SHAP, ang ginagalan mo? Acronym, no? Nakalimutan ko talaga hindi yun. So dito, yung S stands for, H stands for, A stands for, P stands for, E stands for. Malaman natin. Pero, basahin ko na natin. Before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before you saw the light of the day, I had holy plans for you. So, etong ministry, hindi lang to dahil ginusto natin. No? Hindi lang to dahil, pwede kasi ako pumunta dito. No? Maraming speaker na galing sa praise and worship na magaling kumanta. Pero ang ending nila, naging pastor sila. Marami nagaling technical sa sounds, ending naging pastor. So, hindi ibig sabihin na yun dyan ka magaling at yan yung gusto mo, eh doon ka mapupunta ang ministry. Amen? Amen. No? Hindi ibig sabihin na doon ka magaling, dito na ako. Kung hindi yan yung plano ni Lord sa'yo, hindi yan mangyayari. No? Kasi sabi nga dito, hindi ka pa pinapanganak. Alam ko na, may plano na ako para sa'yo. No? Sobrang layo nito sa papunta ka palang pauwi na. Si Lord, hindi ka pa pinapanganak, may plano na siya para sa'yo. No? Huwag kayong mawawala ng pag-asa sa buhay natin. Kasi bago pa lang pinanganak, may plano na si Lord para sa iyo. Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen? Amen. Manda. So, S. Ano yung S? Wala ka na. Tubig lang sabi. Tubig lang meron naman. Ano yung S? Serving. Our God-empowered abilities to serving Him that are given only to believers. For instance, some gifts motivate you for ministry like serving, teaching, encouraging, leading, giving, showing mercy,
or offering biblical insight. Yung kanina, discuss natin, spiritual gifts. No? Kailangan malaman mo, that's why it's very important to you, for you to know your spiritual gifts before you join any ministry. And, kaya, di ba, bago tayo makarating sa topic na to, medyo discuss ni Jara, sobrang haba nun, dami checklist. No? That's us making an effort for us to know kung ano yung spiritual gifts natin. And once we establish that initial pa lang yun, that can always change. Hindi ibig sabihin na ito yung spiritual gift mo, dito ka lang lagi. Though some may do that, but others tend to go in a different direction. So first, for you to know your spiritual gifts, baka naman, di pa mahula. H. It's heart. Nasa yung puso natin. It's the purpose of your heart. Refers to the bundle of desires, hopes, interests, ambitions, dreams, and affections you have. It's what you love to do. No? Again, it's different from spiritual gifts. This is what you love doing. And what you care about most. If you are compassionate about other people like Ate April, yung definition of compassion, every mission na ginagawa niya, if you don't have compassion, it's going to be a burden to you. But it's, kahit konting effect sa kanya of burden, you're not going to see it. Kasi she's doing it ultimately for the glory of God. Second is because of her compassion for other people. And that's her. Again, it varies on every individual. A are the natural talents you were born with. God wants you to do what you're able to do. Wala. Apat na yun. Letter A. It's your abilities. No? Diba? Kung magaling ka mag-drive, si Papa, magaling siya mag-drive, minsan, nagagamit natin siya sa kanya ni Papa para sa gawain sa church. Basically, teacher reading. Teacher. Magaling sila magpuro. They use their ability to teach children, to teach other people. First, again, is for the glory of God. Second is for the church, the congregation. The population, again, it's not the church population, but the population of Salamin. And P. O, diba? A, P. Affects how and where you use your spiritual gifts and abilities. You use your gifts in different ways than anybody else. That's an P. It's your personality. Ulitin natin, spiritual gifts, heart, abilities, and your personality. Because some of us are introverts. Sabihin naman natin yun. We have people that are introverts. You cannot force someone who's not comfortable in public speaking, bigla mong sabihin na, it will be again uncomfortable. Secondary, it will be a burden for them. Even if they are preaching the word of Christ, they are preaching the word of the Lord, pinilit ka din sa posisyon na to, it's a burden. Hindi siya genuine. That's the term, no? Hindi siya genuine. And after personality, sabi ko is, ayan, sabi niya, napindot mo niya. It's your experience. No? Teach you lessons that help you mature.
they also help you minister to others going through similar experiences. So ako, bago po tayo dali ni Lord dito sa Sunday School, so ito po yung ginagawa natin sa trabaho natin. We talk to people, we coach people. Sige, pinapagalitan natin sila. And that's what we do because we have a common goal dun sa company yun. And tanong ko dati is, yung discuss tayo ng spiritual gifts. Because those were my gifts before I got into this ministry. So, paano natin itatransform yung gifts mo before you were a Christian to now, that you still have that gift through experience. Paano mo siya itatransform sa buhay natin bilang Islam? And siguro, sige, hindi naman sa pagbuhat ng sarili ng bangko, dinala ko na po yung sarili ko dito. Kasi I'm comfortable, I'm confident in speaking in front of other people. And doon ko dinala yung talent, yung spiritual gift na binigay ni Lord, na finally alam ko na yun yung binigay ni Lord. Amen? Na yun yung binigay ni Lord sa akin, yung spiritual gift na yun, to share not my life, but the word of the Lord, or the word of God to other people. That sana, no? Ang tawag doon? Sana malakad natin ito sa ating mga buhay. No? And yun po, my prayer is that you will find freedom and renewed energy as you live and serve according to your spiritual gift, your heart, your abilities, your personality, and even your experience. Yun lang po. Maraming salamat. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw po na ito. Thank you, Lord, for making me a vessel to share your word today. Thank you din po, Lord, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa. Nawa po ay pag-ingatan niyo rin po kami sa amin ng pag-uwi. Pinag-pray din po namin, mga kasabi sa church, may nararamdaman, Lord. Kayo po, Lord, ang mag-cover po sa kanilang pangpanggaling. Hindi lang po sa physical, Lord, nagiging po sa spiritual nilang buhay. Bless niyo po kami ngayon po linggo na ito. Ingatan niyo po kami, Lord, sa amin po mga desisyon. Kayo po ang mamuna, Lord, sa amin po mga buhay. Uli po lahat po ng bayaran papuri. Inaangat po namin sa inyo sa kalas-kaasan. Sa ngalan ni Jesus.